kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Carmela. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po'y isang guro at byuda na sa kasalukuyan. Napakasakit sa isang ina ang siya ay mabigo sa kanyang mga supling. Ganun pa man, hindi dapat sukuan ang kabiguan. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang aking buhay. Here I am, Shane. Mabuti naman pinuntahan mo ako kaagad dito. Ano bang sasabihin mo sa akin at tinawagan mo pa ako? Rex, may problema tayo. Problema? Ngayon lang ulit tayo nagkita mula nung may nangyari sa atin sa birthday ni Briggs. Rex, I'm pregnant. What? Pero isang beses lang na may nangyari sa atin, Shane. Oo nga eh. Isa nabuntis ako, ano magagawa ko? Shane, hindi kita maaaring panagutan. Ikakasal na kami ng girlfriend ko. At saka wala naman tayong relasyon eh. Lasing tayo parehas noon. Kaya may nangyari sa atin. Anong gagawin ko? Kung gusto mo, ipa-abort mo yan. Aray ko naman, bakit wala na ng pal? Dahil malandi ka. 19 ka pa lang, nagpabuntis ka na. Ikaw rin naman 19 na magbuntis ka, ate. Sobra ka. O yun na nga. Nadisgrasya na ako. Gumaya ka pa. Hindi ko naman alam na magkakaganito eh. Panibagong kahihiyan na naman ito para kay inay. Ate, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung paano to sasabihin kay inay. Bakit, Shane? Ah, Anong dapat kong malaman? Nay, Sabihin mo, ano yun? Cherry. Ang bunso niyo, Nay. Buntis. Ano? Ay, bakit ka naman nagpabigla-bigla, anak? Hindi ka muna nagtapos ng pag-aaral? Sabihin mo, sino ang ama ng dinadala mo? Nasaan siya? Hindi po niya ako maaaring panagutan ni Nay. Ano? Ang ibig sabihin, anak naman, bakit ka pumatol sa may asawa? Pinata po siya, Nay. Kaya lang, hindi ko po siya nobyo. Lasing lang po kami noon. Kaya po may nangyari sa amin. Diyos ko. Una itong ate mo, naging dalagang ina. Tapos ngayon, ikaw naman. Patawad po, Nay. Bakit niyo ba ako pinarurusahan ng ganito, mga anak? Bakit? Nay, tama na po. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Ano kasalanan ko sa inyo? Sabi ko na may problema kang mabigat. Kaya dito ka gumawa ng lesson plan mo sa bahay namin. Saan ba ako nagkamali sa pagpapalaki sa mga anak ko, Kuya Gaspar? Minahal namin sila ng kanilang ama. Binusog sa pangaral. At nang pumanaw si Pulding, nagsikap ako upang mabigyan ng magandang kinabukasan sina Cherry at Shane. Pero bakit ganito pa ang ginawa nila? Bakit nila ako binigo? Wala kang pagkukulang. Sadya lang may mga kabataan na mapusok at matigas ang ulo. At nagkataong kabilang sa kanila ang mga anak mo. Kuya. Ano ngayon ang plano mo para kay Shane?
Sa kabila ng lahat, pag-aaralin ko pa rin siya. Malaki na palang tiyan mo, Shane. Opo, Tio Gaspar. Mabuti nakakaya mo pang pumasok sa university. Kaya ko pa naman po. Sayang naman po kung hihinto ako eh. Next month po tapos na yung klase namin. Ikaw naman, Cherry. Kumusta? Nag-start na po ako sa trabaho ko sa call center, Tio. Mabuti naman at natanggap ka. Kaya nga ho eh. Ngayon, mabibili ko na yung mga pangangailangan namin mag-ina nang hindi umaasa kay inay. At mapag-iipunan ko na rin yung para sa future ng baby ko. Sana lang mga pamangkin, maging aral na sa inyong nangyari upang maging maingat na kayo at huwag maging mapuso. Talagang yun po ang gagawin namin ni ate, Tio Gaspar. Kawawa naman po si inay eh. Pati po siya, tampulan ng chismis dahil sa amin. Napagod ka ba sa pagtuturo, Ma'am Carmela? Ikaw pala, Sir Willie. Ay, hindi naman. Bakit malungkot ka kaninang bago kita kinausap? May nakarating na balita sa akin. Yung ibang teacher daw pinag-uusapan ako. Dahil sa nangyari sa mga anak ko. Huwag mong intindihin ang mga yun. Wala ka namang masamang ginagawa sa kanila eh. Yun ang importante. Nasasaktan lang ako. Dahil sabi nila, naturingan akong teacher, nagtuturo ng kagandahang asal sa mga kabataan. Pero ang mga anak ko, disgrasyada. Hindi mo naman kasalanan yun. Kaya nga pinipilit kong maging matatag at huwag intindihin ng chismis. Dahil alam kong kailangan ako ng aking mga anak. At ng mga estudyante kong tinuturuan ko. Kung sinasagot mo na ba ako, pwedeng hindi ka na magturo. Dahil ako na mag-asikaso sa mga pangangailangan natin. Willie, sinabi ko na sa'yo noon, wala na akong planong mag-asawa. Tama na sa akin ang aking mga anak at ang aking propesyon. Cherry, ang dami mo yatang pinamili. Payday po namin ngayon. Kaya namili ako ng mga kailangan namin ni baby. Pati na rin ng mga kailangan natin dito sa bahay. Baka wala nang matira sa'yo. Meron po. Malaki yata sahod ko sa call center. Nagtabi na nga po ako para sa savings ko. Tama yan, mag-ipon ka. Para sa kinabukasan ninyo ng apo ko. At saka ako na rin po pala yung magbibigay ng sweldo ng yaya ni baby, Nay. Kaya na ba ng budget mo? Opo! Nay, salamat po ha. Saan? Dahil tinulungan niyo akong bumangon nung madapa ako. Kahit na nabigyan ko kayo ng kahihiyan, inalalayan niyo pa rin ako. Pangako, Nay, hindi na po ako madadapa. Hindi ko na uli sasaktan pa ang inyong damdamin. Aba, ang tataas ng grades mo, Shane. Tuwan-tuwa nga si inay na makita ang class guide ko, ate. Mas mataas pa nga yung grades mo ngayon kesa nung hindi ka pa buntis. Ay, totoo yun, ate. Dahil doble nga ang pagsisikap ko ngayon eh. Hindi lang para sa amin ang magiging baby ko, kundi para matuwa naman si inay. Oo. Gusto ko rin makabawi sa sakit ng damdamin na ibigay ko sa kanya eh. O, ano naman ang plano mo kapag nakapanganak ka na? Gusto ko sana magtrabaho para sa amin ang baby ko. Tapusin mo na lang ang pag-aaral mo at yung kursong kinuha mo. Iba rin kasi kapag may tinapos.
tutulungan naman kita. Totoo, ate? Oo, totoo. Tutulong ako sa mga pangangailangan mo. Napasyal ka, Willie. Tinadalaw kita, Carmela. Namimiss kasi kita. Ikaw talaga. Puro ka biro. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Talagang namimiss kita. Di ba sabi ko sa'yo, maging magkaibigan na lang tayo. Marami na akong inaasikaso. Kaya wala na akong panahon sa pag-ibig. Tingnan mo nga, oh. Narito pa at alaga ko ang 2 apo ko. Nasaan ba mga nanay nila? Si Cherry, na mami ni Eileen, nasa office. Yung yaya naman niya may sakit. Kaya ako na munang nag-aasikaso sa kanya. Si Shane naman, na mami nitong sanggol na lalaki, nasa university, nag-enroll. Carmela, sabihin mo nga sa akin. Talaga bang maligaya ka na sa buhay mong ganyan? Kaligayahan kong tulungan ang aking mga anak upang maging matatag sila. Pati na ang aking mga apo. Ang dami niyo namang handang magkapatid. Sabi po ni ate, Tio Gaspar, okay lang daw po yan. Para kasya po sa atin lahat. Hindi sobra-sobra pa yan eh. Hindi nga po alam ni Inay na may handaan ngayong graduation ni Shane. Ang alam lang po niya, kakain lang po kami sa restaurant. Bakit nga ba hindi niyo ipinaalam? Kasi ho, Tio Gaspar, may sorpresa kami kay Inay mamaya. Sorpresa? Opo. Anong sorpresa? Talagang magkapatid. Sinurpresa niyo ako. Kaya pala ayaw niyo magpunta tayo sa restaurant. May handaan na dito sa bahay natin. Kasi Nay, ayaw na po namin na mapagod at gumastos pa kayo. Kaya kami na lang ni Shane ang nag-ayos na lahat. At may isa pang sorpresa para sa inyo, Nay. Heto po. Oh, bakit may inilabas siyang medalya mo, Shane? Para po isabit sa liig ninyo. Oh, Kasi po, Inay, kayo po talaga ang dapat nabigyan ng medalya. Hindi lamang para sa pagiging mabuting guro, kundi higit sa lahat, sa pagiging kulirang ina. Tama po si Shane, Nay. mga anak ko. Maraming salamat po sa tulong at pagmamahal niyo sa amin, Nay. Utang po namin ni Shane sa inyo ang aming tagumpay. Yun na ang pinakamaligayang sandali sa aking buhay. Pagkat matapos ang bagyong dumaan sa buhay ko, ay nakita ko ring nagtagumpay ang aking mga anak. Sana ay may napulot kayong aral sa aking inilahad. Ako si Carmela, isang ina, at ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sina Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, at Angelo Alcantara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia,
sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kasaysayan ng isang lalaki na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya ay si Marco. 15 anyos pa lang ako ay natuto na akong magtrabaho para mabuhay. Yun ay dahil maaga akong naulila sa mga magulang at dahil nasa malayong probinsya at hirap din ang buhay ng aming mga kamag-anak. Ipinasya kong mamuhay na lang na mag-isa dito sa syudad. Naging gasoline boy ako. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Congrats, Tol. Sa wakas, natapos mo rin ang high school kahit ang tagal, ha? Oo nga, Jojo. 20 na ako pero ngayon ko lang natapos ang high school. Pero hindi bale. Ang importante, tapos na rin ako. Ano ngayon ang plano mo? Maghahanap ka ba ng ibang trabaho? Dito pa rin ako. Sanay na ako dito eh. Tsaka, mabait si Sir Wilson. Ba't tinapos mo pa high school? Di ko naman pala alis dito. Plano ko magpatuloy sa college, Jojo. Habang nagtatrabaho. Working student. Naku, mahirap yun. Magastos. Hindi mo na makakaya yun. Para ka lang kumuha ng batong ipupukpok sa ulo mo. Makakaya ko rin yun. May awa ang Diyos. Kung bahala. Pero ako, mag-iipon lang ako dito. Pag malaki na ipon ko, saka ako iiskapo. Ano? Paano ka makakaipon? Sakita natin dito. Mahilig ka sa magagandang damit. Ako nga, pambayad ko lang ito ng bahay at ilaw at tubig. At saka konting panggastos. Marco, marunong akong dumiskarte. At yun ang ginagamit ko para makaipon. At si Jojo palang iniisip mo. Iniisip ko lang kasi kung anong diskarteng ginagawa niya. Tinanong mo ba siya kung ano yon? Opo, Aling Sepa. Pero ngumiti lang siya at hindi sinagot ang tanong ko. Alam niyo ha, hindi naman sa inahatulan ko siya. Pero hindi ko gusto yung kilos ng kapitbahay natin yun. Bakit naman po, inay? Para kasing hindi siya gagawa ng mabuti. Aling Sepa? Kutob lang naman yung sa akin. Masyadong maporma kung manapin. Napansin ko rin po yun. Sa bagay nga sa liit ng kita ninyo sa gasolinahan ni Mang Wilson, paano pa makakabili ng mamahaling bagay si Jojo? Kaya nga, nagtataka ako eh. Kaso, ayaw naman niyang sabihin. Baka ako anong hindi tama ang ginagawa niya. Kaya ikaw, Marco, ha? Oo. Huwag ka may inggit sa mga nakikita mong binibili niya magagandang bagay. Lalo na nga, hindi mo naman alam kung paano niya nabili ang mga iyon. Marco, Ay, kayo pala, Ma'am Esper. Kung hindi niyo ako tinawag, hindi ko malalaman kayong dumating. Iba pong coaching gamit niyo eh. sira yung isa kong sasakyan. Magpapagas po ba kayo? Oo, gaya ng dati, full tank. Okay po. Oh, wala ka na bang pasok ngayon sa school? Yes, ma'am. Last week po, graduation namin. Sa wakas, natapos ko rin pong high school. Ang galing mo ah. Kahit na uli lang lubos ka na, nakaya mo pa rin pagtapusin ng pag-aaral ang sarili mo. Okay, full tank, no? Oo. Okay na po, ma'am. Tapos ko na po lagyan ng gasolina. Itong credit card ko. Tulad ng dati, ikaw nang mag-swipe sa machine ninyo. May tiwala naman ako sa'yo. Salamat po. Sandali lang po ito. Sige.
Mabait at magalang itong si Marco. Masipag. At matagal na ring empleyado ng kaibigan kong si Wilson. Kaya naman tiwala ako. Kahit ipahawak ko pa sa kanya ang credit card. Ma'am, ito na po ang credit card. Ay, salamat iho. Sige, aalis na ako. Okay po, ingat kayo. Dito po uli kayo magpag-asamin po. Ngayon na lang ako magpapagasolina dito kina Wilson para bukas. Diretso na ako sa pupuntahan ko. Wala si Marco. Magpapagas po kayo, ma'am? Oo, iho. Ay, wala ba si Marco? Inutusan po ni Sir Wilson eh. Full tank po ba? Oo. Okay po. Lalagyan ko na. Sayang, wala si Marco. Mas gusto ko siyang naglalagay ng gasolina sa sasakyan ko. Ay, di bale. Kayo Wilson naman ito eh. Tiyak na mapagkakatiwalaan ang mga empleyado niya rito. Okay na po, ma'am. Cash po bang bibigyan nyo o credit card po? Credit card. Eto. Okay. Sandali lang. Ayos ah. May grasya na naman ako makukuha sa credit card na ito. Kapag nakunan ko ito ng picture, mahigit 1,000 na naman na ibabayad sa akin ang contact ko. Kukunan ko na ng picture dito sa phone ko. Itong kagandahan ng high-tech ang cellphone. Magagamit sa racket. Jojo, Marco, ano yan? dito ka na? Bakit mo kinukunan ng picture ng credit card ni Ma'am Esper? Huwag ka na maingay. Ba't? Pagkakapirahan to. Pero hindi tama itong ginagawa mo. Sabi mo ka na makialam eh. Bibigyan kita pag nabayaran na ako dito. Huwag ka magalala. Hindi, ayoko. Akin ang credit card. At humingi ka ng tawad kay Ma'am Esper sa ginawa mo. Ano? Oh. Nasisira ka na ba ng bayad, Marco? Ba't ko naman gagawin yun? Pera na to. Gagawin ko pang bato. Akin na. Ano yan, ha? Ay. May pinagtatalunan ba kayo? Ha? Ano yan? Marco? Jojo? Sir Wilson, At ano yung parang narinig ko na babayaran ka mo sa'yo, Jojo? Ha? Sir, Naku, Esper. I'm sorry. Pasensya ka na, ha? Hiyang-hiya ako sa'yo. Totoo. Hindi ko talaga akalain na may walang iya pala akong tauhan. Nakasangkot siya sa pangunguha ng mga impormasyon sa credit card ng mga nagpapagasolina. ako rin po, Ma'am Esper. Ay, nako. Hindi ko po akalain na yun palang sideline niya. Kaya siya nakakabili ng mga mamahaling bagay. Dahil binabayaran sa kanyang bawat picture ng credit card na maibigay niya doon sa contact niya. Ay, Esper. Again, I'm sorry. Huwag ka sana magalit sa amin. Wala kaming kinalaman doon. Maniwala ka. Oo. Naniniwala naman ako. Alam ko namang hindi mo papasukin ang ganong gawain, Wilson. Oo naman. Legal at malinis ang aking negosyo. Nagpapasalamat ako sa inyo. Lalo na sa iyo, Marco. Opo. Dahil nailigtas niyo ako sa isang malaking problema. Kung nakuha ni na Jojo ang lahat ng impormasyon doon sa credit card ko, naku, magagamit nila yon hanggang sa maubos ang aking credit limit. At natural, mapeperwisyo ako sa pagbabayad. Ay, naku. Napakarami na talagang manduloko ngayon, oh. Kahit credit card ng iba, nagagawa na nila ng paraang magamit ito. Oo nga eh. Nagpapasalamat talaga ako sa iyo. Sa inyo. Lalo na sa iyo, Marco. Ma'am. Hindi ka pumayag sa alok ni Jojo. Tama. Dahil masama po yun, Ma'am. Pag nanakaw na rin po yun. Ay, oo, tama ka. At hindi lang pala ako ang nabiktima ni Jojo nung araw na yun. Ha? Oo, nakita sa cellphone niya ng mga pulis. Sinira ni Jojo ang buhay niya. Ngayon, makukulong siya. Wilson, sana lahat ng maging tauhan mo
ay tulad nitong si Marco. Oo nga. Dahil isa siyang mabuting tao. At yun palang nangyari kay Jojo. O, di ba? Taba ang kutob ko. Masama ang sideline ni Jojo. Naawa rin po ako sa kanya, Aling Sefa. Irene, bata pa siya pero mararanasan na niyang buhay sa kulungan. Maaari pa namang mabago ang buhay niya. Yun kung magpapakabuti siya sa kulungan. Oo, tama si Inay. At higit sa lahat, ihingi niya ng tawad sa Diyos ang pagkakasala niya. Ay talagang hindi mabuti sa tao yung maibigin sa salapi. Dahil ibubuyo ko nun sa paggawa ng masama. Naku, humaba na ng humaba yung kwentuhan natin. Naabala ka na namin ni Inay. Di ba papasok ka ngayon sa gasolinahan ni Mang Wilson? Hindi muna. Masama ang pakiramdam ko eh. Gusto mong gawing janitor sa kumpanya mo, si Marco? Oo, sana, Wilson. At dahil nga kaibigan kita at nire-respeto, kaya naman sa'yo ko muna ito sinabi. Sa akin walang problema, Esper. Okay lang kung tatanggapin niya. Alam mo talagang kailangan niyang kumita ng gusto para sa pag-aaral niya sa college. Salamat sa pangunawa mo. Wala yun. Mabait na bata si Marco. At hangad ko rin na magtagumpay siya sa buhay. Kaya lang hindi siya pumasok ngayon. Bakit? Masama raw kasi yung pakiramdam. Kaya, sige, pinagpahinga ko muna. Wilson, pwede ko bang malaman ang kanyang address? Kumusta ka na, Marco? Ma'am, maayos na po pakiramdam ko. Papasok na nga po ako bukas eh. Ay, salamat naman. Nag-alala ako sa iyo. Kaya nga, dinalaw kita. Nakakaya naman sa inyo. Pasensya na po kayo dito sa tinitiran ko. Iho, hindi mahalaga ang bahay. Ang importante yung nakatira dito. Oo nga pala. Ay, kaano-ano mo yung babae at lalaking ayun o nasa kwadro na nakasabit sa dingding? Sila po? Oo. Sila ang mga magulang ko. Picture nila nang sila ikasal. Kung ganun, nanay mo pala si Miriam. Kilala niyo po isang inay? Oo. Best friend ko siya. Nagkahiwalay kami nang mag-aral ako sa college at tumasenso ang aking mga magulang. Parang magkapatid ang turingan namin. Oh? Meron pa nga kaming ginawang pangako noon sa isa't isa. Pangako? Oo. Ano pong pangako yun, ma'am? Na kapag namatay ang isa sa amin, tutulungan ng nabubuhay ang anak ng namatay. Oh? Ngayon alam ko na kung bakit tayo nagkita. Upang tuparin ko ang aking pangako. Ma'am Espe? Marco, may iaalok ako sa'yo. Sana wag mong tanggihan ito. Opo, Aling Sefa. Irene, doon ako titira ka na Ma'am Esper. Sabi niya, siya nang bahala sa pag-aaral ko at ituturing din niya akong parang tunay na anak. Ang swerte mo naman. Akilain mo, best friend pala ng nanay mo ang customer niya sa gasolinahan. Paano yung pamilya niya? Oo nga. Matandang dalaga po si Ma'am. Wala rin po siyang anak. Naku, Marco. Napakapalad mo nga talaga. Ay ngayon, lubos nang magbabago ang takbo ng iyong buhay. Isa na akong engineer ngayon at utang ko ito kay Mami Esper. Salamat sa Diyos. Niloob niyang magkita kami ng best friend ni Inay upang matupad ang isang pangako. Ako si Marco, dating gasoline boy, at ito ang aking buhay.
Ang kasaysayan ni Marco ay nagpapatunay lamang na habang nabubuhay ang tao, ay laging may pag-asa. Mga nagsiganap, Judel Benamin, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, maririnig natin ang kasaysayan ng isang lalaking nagiging mapagmalabis dahil sa kanyang anyo. Siya ay si Dario. Matangkad ako, malaking katawan, at marunong sa self-defense. Bagay na sinamantala ko naman. Ginamit ko kasi ang mga yon para kumita ako at makapanlamang. Oh, ano yung mga dala mo, Dario? Mga pagkain. Ha? Malaki na ako sa terminal ng mga tricycle. Kaya bumili na ako ng pananghalian natin. Ayos mo na yung mga yan. Sige na. Naku. Imelda. Ang hihi ka na naman pala sa mga tricycle driver. O ano naman. 3 piso lang naman ang hinihingi ko sa bawat isa sa kanila. Oo nga, pero araw-araw naman. Hindi ka na nagtrabaho. Inasa mo na sa bigay nila ikinabubuhay natin. Aba naging tamad ka na. Sinasamantala mo na porkit takot sila sa iyo. Handa naman akong tulungan sila sa oras ng mapasubo sila sa gulo. Dahil nga marunong silang makisama sa akin. Ay, hindi pa rin tama yun. Ay, hindi mo naman trabaho proteksyonan sila. Dapat nagbabalat ka ng buto para sa amin ang anak natin. Tulad ng ginagawa ko. Oh, nananahi ako para mabuhay tayo. Ang dami mo naman daldal. Ah? Mag-aing ka na. Mag-aing ka ba o gagawin na lang namin pulutan ni Nito yung mga ulam na to? Dario, aga natin dito sa terminal Ayos na rin to. Para maaga tayo makatapos mangolekta. Sa bagay. Para maaga tayo makatoma. Tama. Kaya lang, baka tumanggi yung iba eh. Kasi masyadong maaga yung pagiging natin. Hindi yan. Hindi yan. 3 piso lang naman ang hinihingi natin Kesa naman sa matikman nila ang suntok ko, di ba? Talagang iba ka, Dario. Talaga. At alam mo ba? Meron na rin akong panggulpi-digurat ngayon. Binigyan na isang tropa ko. Oh? Ano yung panggulpi-digulat mo? Baril. Oh? Ano pa? Talaga? Ayos na. Pero teka, ingat ka, ha? Oh? Mahirap mahulihan yan. Kung walang lisensya. Pre, hindi ako tanga para magpahuli. Gagamitin ko lang yun para mas maging malakas ang dating ko dito sa lugar natin. Wow! Oh. Bakit napawa ka dyan? Tingnan mo yung duman. Yung nakapula. Oh, si Nemia. Ganda niya. Ganda niya talaga. Walang sinabi si Melda ko sa kanya. Maganda talaga yan. Kahit may asawa na, sexy pa rin. Makinis. Alam mo, matagal nang tumutulo laway ko sa kanya. Pre, pareho na kayo may asawa, no?
Kaya nga naiinis ako eh. Dahil lang makita ko siya, kasal na ako kay Melda. At siya naman, sa pangit na si Ruben lang napunta. Saan mo kinuha ang baril na ito, Dario? Ba't mo naman niya? Kaya pala nang tignan ko, wala sa tagoong ko. Saan mo nga Kinuha mo? kinuha? Delikado to, no? Pwede ka makulong. Aka na nga yan. Ano? Mga tanga lang at bobo na ako kulong dahil dito. Ako naman, pinanenervyos mo ako sa ginagawa mo eh. Hindi mo naman kailangan yan. Gaga, kailangan ko ito. Tulad ngayon, tuturuan namin ng leksyon ang kaaway ni Boying. Ano? Yung isa namin tropa ni Nito. Naku, huwag mong ganin yan. Baka makabaril ka. Mamaya makulong ka. Tumingin ka nga. Dapat na matakot sa akin ang mga taga rito. Hindi nila kami dapat kinokontra ng tropa ko. Pero Dario, ano Pag ba? hindi ka umalis sa daraanan ko, ikaw ang pupukpukin ko nitong baril. Oh, Nemia, bakit nakasimangot ka? Nakaaway ka ba sa labas? Wala po, Nay. Nainis lang ako kay Dario. Ha? Sinipulan ba naman ho ako nang maparaan ako kanina sa kinaroroonan nila? Ay, nako, bastos talaga ang isang yun eh. Ayabang. Huwag kayo matangkad at marunong ng self-defense. Gusto ko na ako siya sigawan kanina eh. Lalo na nung tawagin niya akong sexy. Ay, nako, anak. Mabuti hindi mo ginawa. Kamamaya, mapaaway pa yung anak ko si Ruben pag nagkataon. Naalala ko nga rin ho yun eh. Kaya nagpigil ako. Kaya hindi ko talaga gusto yung mga tingin sa akin ng Dario na yun. Parang niya na ho ako inuubaran. Masaya ka ba sa date natin, mahal? Oo, mahal. Salamat ha. Oo, bakit ka naman nagpapasalamat? Kasi kahit mag-asawa na tayo, hindi ka pa rin nagbabago. Dinidate mo pa rin ako. Patunay lang yan na mahal kita. Talaga? Halika na ha, sumakay na tayo ng tricycle. Baka abutan pa tayo ng ulan dito. Sige. Magandang hapon. Mia, Ruben. Ang buwisit na si Dario. Oh, ikaw pala, Dario. Magandang hapon din. Sasakay na ba kayo? Oo, pauwi na kami. Sandali. Ikukuha ko kayo ng magandang tricycle. Kumusta, Mia? Mabuti naman. Saan kayo galing? Dinate ko si Mrs. Wow, Ruben. Swerte mo naman. Ba, syempre. Kahit hindi ka gwapo, napakaganda ng kadate mo. Grabe to, oh. Sana all, may napakagandang kadate. Gustong-gusto ko na ho siyang barahin kanina, Nanay Tuding. Galit na rin ako, nanay. Napansin ko kasi, yung lagkit ng titig niya sa asawa ko. Nako, mga anak, habaan niyo pa yung pasensya niyo, ha? Mamaya, mapahamak pa kayo. Pag pinatulan niyo, walang kwentang taong yun. Mag-ingat na lang kayo. Lalo na, pag umaalis kayo. Halalim na ang gabi, Dario. Ba't hindi ka pa matulog? Yan mo nga ako. Di pa ako inaantok. Sige na, pumasok ka na sa kwarto. Iisip ko lang naman, baka may problema ka eh. Baka meron ako may tulong. Alam mo, makakatulong ka nga. Ano? Kung maghihiwalay tayo, Ano? sawan-sawa na ako sa bunganga mo. Dario, Sige na, pumasok ka na sa kwarto, buisit! oo na!
Mawala sa isip kong sinabi ni Ruben kaninang nakita ko siya sa terminal. Sabi niya, panggabi siya ngayon sa trabaho niya. Pagkakataon ko ito, papasukin ko si Nemia. Hindi naman nakasama sa bahay si Aling Tuding eh. Kaya mag-isa lang siya doon ngayon. Tama. Papasukin ko siya. Hindi na ako talaga mapakali. Kailangan maging akin siya. Medyo naghihilit pa ng konti si Nemia. Wala siyang kamalay-malay na buksan ko ang main door nila. Kaya nakapasok ako sa bahay. Hanggang dito sa kwarto. Oh, Nemia. Ang ganda mo talaga. Ang puti. Ang kinis. Ikaw? Nagising ka? Mabigat ba ang kamay ko? Ha? Nakakagigil ka kasi. Lumayas ka rito! Loko, tanga. Alam mo ba matagal na kitang pinagpapantasyahan? Pag hindi ko umalis, sisigaw ako! Hindi mo magagawa yan. Dahil dito. Marina, at gagamitin ko to sa'yo. Pag hindi mo ko pinagbigyan. Huwag na, huwag ka! Huwag mo ituloy ang iniisip mo! Huwag ka nang maingay. Sige na. Huwag. Kumparin mo na ang mga suot mo. Hindi! Ayoko! Maawa ka! Ano na? Ayaw mo magubad, ha? Hmm? Oh, ang ganda mo talaga. Lalo ako nang gigigil sa'yo. Layuan mo ang asawa ko! Kulang niya ka. Sinuntok mo ko. Ruben! Mabuti dumating ka! Lumayas ka sa pamamahay namin, hayop ka! Lumayas pala, ha? Nako. Kawawa akong anak. Namatay na walang kalaban-laban. Kasalanan ng hayop na si Dario. Napakasama niya. Nemia. Aling Tuding. Ikaw, bakit ka pa na pa dito? Kung makikiusap ka na yung urong namin ng kaso laban kay Dario, nagsasayang ka lang ng oras. Animal ang asawa mo! Ayok sa laban! Kaya dapat na lang mabulok siya sa kulungan. Narito ako para makiramay. Hindi ako makikiusap sa inyong iatas yung kaso laban sa asawa ko. Dahil ako man, nasusuklam sa ginawa niya. Nitoy, buti dinalaw mo ako dito. Hindi pa nagpupunta rito si Imelda eh. Galing nga ako sa inyo, pre. Kakausap ko siya. Anong sabi niya? Kailan siya pupunta rito? Hindi siya pupunta rito. Nasusuklam siya sa iyo, Dario. Ano? Sabi pa niya, hanapin mo raw mag-isa mga kasong isinampas sa'yo ni Nemia at Aling Tuding. Hindi. Ayoko makulong. Ito'y tulungan mo ako. Pakiusap. Pre, wala rin ako magagawa. Ang hirap kasi ng kaso mo. Nakapatay ka. At nagtangka pang manggahasa. Oh, Diyos ko. Paano na ako ngayon? Paano? Ilang taon na rin akong nakakulong.
Ni isa sa pamilya ko, walang dumadalaw. Pinagbabayaran kong mag-isa ang nagawa kong mga kasalanan. Kung maibabalik ko lang sana ang panahon, hindi ko nagagawin ang ginawa ko noon. Subalit, huli na ang lahat. Ako si Dario, at ito ang aking buhay. Kapahamakan ang hahantungan ng taong may taglay na kayabangan at hayok sa laman. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit Del Carmen Amor, James Cuaton, Susan Robles, at Lionel Beramin sa papel na Dario. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspe. Ito ang aking buhay. Magandang araw sa inyong lahat. Isa na namang kwento ang inyong maririnig at kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Rowena. May kaya sa buhay si Edo. Sabi ng mga kaibigan ko, mama's boy siya at playboy. Ngunit nadala ako ng labis kong pagmamahal sa kanya. Kaya hindi ko pinansin ang kanyang kapintasan na nagsadlak naman sa akin sa malaking kasawian. Eto na pala ang apo ko, Minda. Ay, saan ka magaling, anak? Pinag-alala mo kami ni Itay. Pasensya na po, Inay. Lolo Pablo, kung hindi ako nakapagpaalam sa inyo, wala kasi kayo kanina eh. Saan ka nga ba galing, ha? Kinamang Benito po. Nag-apply ho akong kahera sa grocery nila. Ano? At tinanggap naman po ako. Kahit buntis ka? 5 months pa naman po bago ako manganak. Kaya maaari pa po ako magtrabaho. Makakaipon pa ako. Sa bagay nga. Salamat naman at nakakita ka ng trabaho. Matapos mong iwan ang pinapasukan mong pabrika. Ayoko na ho kasi doon, Lolo. Lalo lang akong malulungkot dahil maaalala kong pagtalikod na ginawa sa akin ni Edo. Masaya ako sa muling pagbabalik na iyong sigla, anak. Nagkamali na po ako sa pagtitiwala kay Edo. Ayaw ko pong magkamaling muli sa pamamagitan ng pagpapabaya sa aking magiging anak. Kaya gagawin ko ang makakaya ko upang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Rowena, malapit ka na palang manganak. 2 buwan na lang, Emilio. Sana pagkapanganak mo ng baby mo, sagutin mo na rin ako para may kilalanin na siyang ama. Pangako ko naman sa'yo, hindi kita lolokohin. Pag-isipan mo ring mabuti. Kasi baka pagtawanan ka ng mga tao dahil sa akin. Wala akong pakialam, magtawa man sila. Sigurado na ako sa damdamin ko sa'yo. Handa akong maging mabuting katuwang mo sa pagpapalaki sa iyong anak. Tanggapin mo lang ang pag-ibig ko. Ano mo, ang disgrasyadang yun? Oo, Kuya Gabriel. Emilio naman, mag-isip ka. Maraming babae dyan. Dalaga pa. Hindi kagaya ni Rowena. Si Rowena ang mahal ko. Hindi ang sinasabi mong mga babae. Mahihirapan ka lang sa babae yun. May kakambal na mga lasyon. Kuya. Kasi naman, disgrasyada na nga. May depresya pa sa pangisilang niyang bata. Gusto mo magmalasin din ang buhay mo? Nagkataon lang ang nangyari sa anak niya.
At hindi ako naniniwala na mangyayari din yun sa magiging anak namin balang araw. Kaya pakiusap, kuya, huwag ka nang tumutol. Hayaan mo na lang ako kung saan ako liligaya. Apo, sa isang linggo lang kasal niyo ni Emilio. Sa wakas, may kikilalanin na ring ama si Gigi, ha? Oo nga. May makakatuwang ka na, anak. Oo. Pinaghintay ko po si Emilio ng ilang buwan, Lolo, Inay. Dahil gusto kong matiyak ang dalawang bagay. Ano yun? Na talagang mahal po niya ako at ang aking si Gigi. At isa pa, gusto kong matiyak na mahal ko rin siya. Ayoko po kasing pakasal sa kanya ng walang pagmamahal. Ay, tama yan, Apo. Dahil kung may pag-ibig ka rin sa kanya, ha? Subukin man ang buhay ninyo. Abay, kapwa kayo makapaninindigan, hindi ba? Sana nga, anak. Maging maligaya kayo. Oo. Kahit na nga tutol sa'yo ang kanyang kapatid. Sandali nga, babaeng mga agaw. Ikaw pala, Presi. Anong kailangan mo? Sa pagkakaalam ko, wala akong inagaw sa'yo. Si Emilio. Siya ang inagaw mo sa akin. Hindi kanya nobya. Una niya ako nakilala kaysa sa'yo. Ako rin ang gusto ng kuya niya na makatuluyan ni Emilio, pero nabaliwala yon dahil sa panlalandi mo sa kanya. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Hindi ko nilandi si Emilio. Hindi ko pinilit ang sarili ko sa kanya. Kusa siya nanligaw sa akin. Katunayan, naghintay siya ng ilang buwan. Ang sabihin mo, ang kapal mo. Disgrasyada ka na nga. Magagawa mo pang pakasal sa kanya? Bakit ba akong kinakausap mo? Siya kaya ang pagsabihan mo. Hibang siya sa'yo, kaya ikaw ang kinakausap ko. Ikaw ha, kung may kahiyan ka pa, huwag kang pakasal sa kanya. Walang saysay ang usapang to. Diyan ka na nga. Dali na! Aray ko, itiwan mong braso ko, Presi, ha? Nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka ng gusto pag hindi mo iniwan si Emilio. Kailangan, pasok ito sa kalsada. Hindi naman ang presi! Bitiwan mong si Rowena! Emilio! Wala kang karapatang pagsalitaan ng masakit si Rowena. Hindi kita mahal, alam mo yan. At wala tayong naging relasyon, kaya pwede ba umalis ka na? At huwag mo na kami guluhin pa! Emilio, salamat. Salamat at dumating ka. Akala ko mapapaaway na ako. Wala na yun. Lagi kitang babantayan. Para walang makapanggulo sa'yo hanggang sa araw ng ating kasal. Rowena, salamat. Salamat? Saan? Nag-alala kasi ako nung awayin ka ni Presi. Naisip ko na baka hindi ka na magpakasal sa akin dahil doon. Salamat naman, hindi nagbagong isip mo. Mahal kita. At dahil naniniwala akong mahal mo ako, kaya ipinaglaban kong pagmamahalan natin. Alam ko, marami na akong ipinangako sa'yo. Kaya isa na lang ang ipapangako ko ngayon. Ano naman yun? Tutuparin kong lahat ng mga pangako ko. Ikaw talaga. Kala ko naman kung ano na. Halika na nga. Matulog na tayo. Uy, nagayaya na siya. Ano? Ikaw talaga. Linda, nasaan ba si Rowena, ha?
Namalengke ho siya. Ngayon naman ho ay nagluluto ng tanghalian. Bakit po? Nakita ko kasi si Emilio na ipinapasyal si Gigi. Lagi naman pong ginagawa yun ni Emilio pag wala ho silang pasok ni Rowena sa pabrika, itay. Ay, may mukhang napalapit na rin sa kanya ang ating Apollo. Kaya nga ho masaya ako. Ako man. Sa naging kapalaran ng aking anak. Ito pang kanin at ulam. Salamat. Kain ka lang. Salamat, Rowena. Tsaka pala, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Nakita ko kanina yung classmate at kaibigan ko nung high school. At nabanggit niya na nangangailangan ng amo ng asawa niya ng mga trabahador sa Taiwan. Malaki raw ang sweldo. At walang gagastusin dahil direct hire. Teka, sa tono mo, mukhang interesado ka eh. Huwag mo sabihin, iiwan mo kami ni Gigi. Taong to, oo. Hindi. Tayong dalawang sinabi ko sa kaklase ko. Ayaw mo ba akong samahan? Aba, hindi. Gusto ko yan. Magsama tayong kikita ng malaki. Kaya lang, paano si Gigi? Kakausapin ko si Inay. Alam kong hindi niya pababayaan si Gigi. Gusto ko sanang makausap si Emilio, Rowena. Sa makalawa pang uwi niya, Kuya Gabriel. Kasama kasi siya ng amo naming lalaki. Ganun ba? Bakit, Kuya? May problema ba? Kuwan kasi, yung asawa ko nanganak sa bunso namin. Si Sarian, kaya kapos na kapos kami. Baka naman pwedeng matulungan kami ni Emilio. O sige, Kuya. Magpapadala ko ng pera sa'yo mamaya paglabas ko para magamit na ninyo. Ha? Kung hihintayin pa kasi natin si Emilio, sa makalawa pa yun. Alam ko namang tutulungan din naman kayo tiyak noon, kaya ibibigay ko na sa inyo ngayon. Rowena, salamat ha. Maraming salamat. Award uli si Gigi sa recognition day nila. Ha? Opo, itay. Ay, matalino talaga ang apo natin, ano? Tama ho kayo. Naku, tiyak na matutuwa na naman sila Rowena pag nalaman yan. Itay, gusto ko nga akong sabihin sa kanila. Huwag nang mag-abroad pa pagkatapos ho ng contract nila. Ganun ba? Para naman mapag-ukulan na nila ng panahon si Gigi. Lumalaki na ho kasi siya eh. At alam ko, itay, nasasabik din po sa kanila ang bata. Kung ganon, payag kang wag na tayong mag-renew ng contract? Oo, mahal. Noon ko pa nga gustong sabihin yan sa'yo eh. At saka lumalaki na si Gigi. Dapat mas masubaybayan na natin siya. At gusto ko rin, mabigyan na kita ng junior. Talaga? Okay lang sa'yo na masundan na si Gigi. Okay na okay po. Gusto ko nga lalaki eh. Para may junior na tayo. Bait talaga ng business ko. Mas mabait ang asawa ko. Ideal husband. At mapalad ako dahil matapos ang kabiguan ko, ibinigay ka naman sa akin ng Diyos. Kahit wala na kami sa abroad, maayos pa rin ang kabuhayan namin ni Emilio. Dalawa na rin ang aming anak. May kapatid na si Gigi, si Emil Jr. Masasabi kong maliwanag na ngayon ang landas ng aking buhay. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Rowena at ito ang
aking buhay. Magandang kinabukasan pa rin. Kahit sa mga nasawi sa pag-ibig, huwag lamang mawawala ng pag-asa. At sa Diyos ay manalig. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, June Martin Legaspi, Maynard Landicho, Chiquit del Carmen Amor, at Jeneline de la Cruz sa papel na Rowena. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang babaeng pilit nilalabanan ang mga hamon ng sariling kahinaan. Siya ay si Erica. Takot ako sa mga imperfection ng buhay. Hindi ganun kadali para sa akin na tanggapin ang katotohanan. Siguro nga, dahil sa masyadong mataas ang pagtingin ko sa aking sarili. Kung kaya, malaking hamon sa akin ang sasabihin ng mga tao sa paligid ko. Pero habang naghahangad ako ng isang perpektong buhay, lalo naman akong sinusubok ng tadhana. Erika, subukan natin kumonsulta sa isa pang fertility specialist. Baka sa pagkakataong yun, mabuntis ka na. Magkaanak na tayo. Kahit pa magpatingin pa tayo sa ilang libong espesyalista, hindi na talaga ako magdadalang tao, Francis. May damage ang fallopian tube ko, may tumubong tissue na kahit pa surgery, hindi masusolusyonan ang kondisyon ko. Makapangyarihan ang pananampalataya. Huwag tayong sumuko sa pagdarasal. Naniniwala akong ipagkakaloob ng Diyos ang ating hiniling sa tamang panahon. Huwag na nating lokohin ang ating mga sarili. Maliwanag ang mga resulta ng mga test na isinagawa sa akin ng mga doktor. Baog ako! Baog! 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 Ador, ano yung pinagkakaguluhan ng mga tao sa likod ng van na yun? Eh, yun daw buntis na palaboy-laboy dito sa Pierre. Doon daw inabot ng panganganak. Ako, mabuti na lang daw at may napadaang isang estudyanteng nurse. Kaya yun ang nagpapaanak sa babae sa kasalukuyan. Napaka-miserable naman ang panganganak niya. Bakit sa likod pa ng van? May ospital namang malapit dito. Bakit hindi siya doon itinakbo ng asawa niya? Eh, wala raw nga ang asawa. Naku, malamang na buntis lang yan ang kung sino dito sa Pierre. Halika. Tingnan natin. Halika. Ano? Naku, Ellen, pwede ba? Umuwi na tayo. Pagod na ako sa maghapong pagkakarga ng mga kargamento sa barko. Gusto ko na magpahinga. Saka ano ba mapapala natin sa pakikiusyoso sa babaeng yun na nakakalang, ha? Basta halika na. Ano? Sisilipin ko lang naman eh. Uuwi na tayo pagkatapos. Kanino ka mong anak ng sanggol na karga-karga niyo, Chan? Doon nga sa babaeng palaboy sa pier na nanganak sa likod ng van. Abay, pagkasilang niya sa anak niya. Ipinagbibili. Kung sino raw ang makapagbibigay sa kanya ng 5,000 piso, ibibigay niyang anak niya. Nagkataon ka sa sahod lamang ng tsuador mo. Kaya inaabot ko agad sa kanya yung 5,000 piso. Pero, ano pong gagawin niyo sa sanggol na yan? Binili ko talaga siya para sa iyo, Erica. Para sa inyo ni Francis.
Binili niyo para sa amin ni Francis? Chang, naguguluhan ho ako sa mga sinasabi niyo. May kaibigan ako sa social welfare. Matutulungan niya tayo sa adoption papers. Siya na bahala sa lahat. Wala ka nang aalalahanin pa. Kaya kunin mo na ang sanggol na babaeng ito, Erika. Pero, Mula ngayon, ikaw na ang kanyang ina. Aray! Ma! Bakit ba? Bigla na lang kayo nananampal dyan. Ano naman ba problema nyo? sino yung lalaking kahalikan mo sa labas ng gate, Maddie? Sino? Si Elton yun. Nakilala ko sa party kanina. Kanina mo lang nakilala? Nakipaghalikan ka na? O ano ba naman ang masama sa makikipaghalikan? Simple gesture lang yon. Pasasalamat ko lang sa kanya dahil hinatid niya ako dito sa bahay pagkatapos ng party. Babae ka, Maddie! Bigyan mo naman ng respeto yung sarili mo. Ilagay mo sa ayos sa mga kilos mo. At higit sa lahat, bigyan mo naman ako ng kahihiyan sa mga ginagawa mo. Ay, ano naman kayo sa pagiging perfectionist nyo? Sige na, rantot na ako. Madaling araw na, di ba? Hoy! Manny! Alam mo palang madaling araw na? Bakit ngayon ka lang umuwi? May mga klase ka pa mamaya! Hindi na ako pagpasok sa klase ko mamaya. Ano? Lecture lang naman yung paulit-ulit. Hoy! Morning. Hoy, babae ka! Manny! Kinakausap na kita! Manny! Alam mo bang kaninang madaling araw na papauwi ako, parang namataan ko si Maddie na palakad-lakad sa may highway. Aba, kung siya nga yun, bakit nasa kalsada pa ang batang yun sa galong oras? Tiyak si Maddie nga yung nakita mo, Ador. Ay, pero bakit nga madaling araw na nasa labas pa siya? Ay, nako. Alam mo kung minsan, nagsisisi rin ako kung bakit binili ko pa ang batang yon sa kanyang ina. Nang mga panahong yon, ang naisip ko kasi, sina Erika at Francis. Kako ang sanggol na yon ang kukumpleto sa buhay nila mag-asawa. Pero pagkalipas ng 18 taon, parang ako pa ang nagbigay ng tinik sa kanilang dibdib. Ay, naku. Hindi ko na rin nakikita sa Pierre ang ina ni Maddie, Eren. Malamang sa ibang lugar na naman yun nagpapalaboy-laboy. Hindi kaya ang ugat ng pinagmulan ni Buddy ang dahilan kung bakit napakatigas ng kanyang ulo, Ador? Halimbawa nga, ang kanyang ina, na isang babaeng lansangan. Dugo niya si Maddie. Sa kanya nagmula. Uy, ano pa ba magagawa natin sa mga pangyayari? Siguro ang maitutulong na lang natin kina Erika at Francis. Dagdagan na lang natin ang ating mga panalangin para sa ikapapanuto ni Maddie. Ay, hari nawa, Ador. Hari nawang matutunan nga ng batang yon ang tamang landas na siya namang itinuturo sa kanya ng mag-asawa. Maddie? Ano yan? Buntis ka? Umamin ka sa akin. Buntis ka? Ewan ko, ma. Di ko alam. Ano hindi mo alam? Kailan ka huling dinatnan ng buwan ng dalaw mo? Kailan? Ano ba? Bakit ba? Di ko nga matandaan eh. Ikaw mo'y katawan. Hindi mo matandaan. Bakit hindi mo matandaan? Ay, aray ko! Babae ka. Ano ba? Nasasaktan na ako! Talagang masasaktan ka sa akin. Sir, sandali. Hindi po ako nakabuntis kay Maddie. Ikaw ang alam naming naghahatid sa kanya sa bahay kapag minamadaling araw siya ng uwi. 2 beses lang po yung nangyari, sir. Tsaka,
maniwala kayo sa akin eh. Hindi po kami nagkarelasyon ng anak niyo. Nang makita ko po kasi naglalaro siya sa mga lalaki, umiwas na po ako sa kanya. Pasaway din po ako pero hindi po ako katulad ni Maddie na pakawala. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo tungkol kay Maddie? Sorry po sa term na ginamit ko, sir, pero pakawala po talaga anak niyo eh. Hayop ka. Kung kanino lalaki nagpapagamit eh. Buddy? Oh, kumain ka na. Wala kaninang umaga, hindi ka pa lumalabas ng kwarto mo. Hindi ako nagugutom. Pero yung sanggol na gumagalaw dyan sa loob ng sinapupunan mo, tsak na gutom na yan. Sorry. Naging sorry lang ako. Wala akong sinunod isa man sa mga pangaral mo. Wala akong pinakinggan, kundi ang sarili ko. Maddie, anak. Patawarin mo rin ako dahil napagbuhatan din kita ng kamay. Nasaktan kita sa kawalan ko ng pagtitimpi. Pero gusto kong malaman mo, walang nababago sa pagmamahal ko sa'yo. At sa kagustuhan kong maiwasto ka pa rin ng landas. Galit na galit ako sa sarili ko, Ma. Galit na galit ako sa sarili ko. Isisilang mo ang sanggol na dinadala mo. Kasama ang papa mo. Magkakatuwang natin siyang aalagaan at palalakihin. Umasam lang naman ako ng isang perpektong buhay rito sa mundo. Mula sa sarili ko hanggang sa mga taong nasa paligid ko. Hinihingan ko ng kapaliwanagan ng mga nangyayari. Pero nang hindi tayo biyayaan ng anak, nang dumating sa buhay natin si Maddie, mas naging madali para sa akin na tanggapin ang mga nangyayari sa realidad. Ang mahalaga, Erika, hindi tayo sumusuko sa ating mga kahinaan. Gayon din sa kahinaan ng mga taong minamahal natin. Yung mga naganap sa atin, ang mga yun na nagmulat sa akin sa higit pang pagtanaw sa pananampalataya at pag-asa upang lubusan akong makalaya mula sa mga hinanakit at harapin ang mga katotohanan ng buhay. Inaamin ko, sinubukan kong kontrolin ang mga sitwasyon sa buhay ko. Naging bulag ako sa mga totoong nagaganap sa aking paligid. Hanggang mamulat akong hindi na pala makatwiran ang mga inaasahan ko sa sarili ko at sa iba. Si Maddie, alam kong ibinigay siya sa akin ng Diyos upang mapatunayan kong walang perpektong buhay dito sa mundo. Pero magiging kumpleto ito sa pamamagitan ng katapatan sa sarili, pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, at malalim na pananampalataya sa nasa itaas. Ako si Erika, at ito ang aking buhay. Sa Diyos pa rin nagmumula ang ating kagalingan mula sa kabiguan. Tulad ng katotohanang siya pa rin ang tumutugon sa ating kahilingang kapanatagan, tapang at gabay sa anumang hamon.
Kailan nga ba lumilinaw ang isipan ng tao upang matukoy kung anong sadyang mahalaga at ano ang walang halaga para sa kanya? Narito ang kasaysayan ni Sonia. 2 beses na ako nabiyuda. Si Lirio, ang anak ko sa una, at si Abby naman sa huli. Oo, inaamin ko. Magkaiba ang iniukol kong level ng pagtingin sa 2 kong anak. Mas matimbang sa puso ko si Abby dahil nakikita ko sa kanya ang aking sarili. Lalo na ang aking mga pangarap. Ano ka ba naman, Lirio? Akala ko nakapagsalang ka na ng sinaing. Eh, hindi pa pala eh. Nakakahiya kay Arturo. Baka gutom na yung tao. Pasensya na po, Inay. Nakaligtaan ko po dahil sa pag-aapuro ko rin sa paggawa ng murkon eh. Nakasalang din po kasi yung pork hamonado na pinaluluto ninyo. Pero wag po kayo mag-alala. Maluluto na pong lahat ng mga ulam na ito. Siya. Pagkaluto, hain mo na sa mesa, ha? At gandahan mo ang presentasyon. Tandaan mo, accountant sa bangko ang bisita natin. Hindi basta-basta tao lang. Opo, Nay. Ako na pong bahala. Magsasalang na rin po ako ng sinaing sa rice cooker para po mas mabilis maluto. Apurin mo kasi ang kilos. Unang dalaw to ni Arturo kay Abby. Kaya kailangan maging magandang impresyon niya sa akin. Haba, ako yata ang ina ng babaeng nililigawan niya. Bagay na bagay sa iyong kwintas na isinuot ko sa leeg mo, Abby. Eleganteng-elegante kang tignan sa kwintas na yan. Oo nga. Ang ganda dito, Arturo. Abby, prangka ako. Gusto kita. Alam kong kaya mong ibigay ang mga pangangailangan ko bilang isang lalaki. Frank rin ako. Pero, may mga kondisyon. Kung pera lang, hindi na natin pag-uusapan. Kaya kong ibigay ang lahat ng gusto mo. Lahat-lahat ng gusto mo, Abby. Dari, tignan mo. Gara ng kotseng nakaparada sa harapan ng bahay ng biyanan mo. Ha? Aba. Oo nga, no. At ang kintab-kintab pa, ha? Bagong-bago. Siguro yan ang pinakabagong labas na kotse rito sa Pilipinas, no? Yak, milyon-milyon ang halaga niyan. No, Dari? Naku, malamang. Kahit yata 10 beses tayong ipanganak sa mundo, kung ang pagiging pahinante lang ng trabaho natin, hindi tayo makakabili ng ganitong klase ng kotse, no? Pero kanino nga kaya, no? Naku, Jack, mapera rin ang may-ari nito. Oo. Para makabili ng ganito kamamahaling sasakyan. Ay, Ha? sino kayo? Iniikutan niyo ang kotse ko. May binabala kayo masama. Naku, wala ho. Hinahangaan lang ho namin ang gara ng kotse nyo. At saka taga rito ho kami, sir. Oo. Kaya nagkakamali ho kayo sa iniisip niyo. Wala akong pakialam kahit taga rito kayo. Diyan lang ho kami. Ho. Pag hindi pa kayo lumayo sa kotse ko, pagbababarilin ko kayo. Oh? Ano, hindi pa kayo alis? Bubunutin ko na baril ko! Ibig mo sabihin, yung matandang lalaki may-ari ng kotseng magala, yung nambulyaw sa amin ni Delphin, maliligaw ni Abby? Oo, accountant daw yun sa bangko, sabi ni Inay. Executive daw. Kung todo nga estima ni Inay nung nandito eh. Nagpaluto pa siya sa akin ng espesyal ng mga ulam. Ang tanda ng lalaki yun, ha? Tsaka, ano kaya ang motibo niya sa panliligaw kay Abby? Ay nako, wag na wag mo sasabihin niya kay Inay. Tiyak, isusumpa ka na naman niya. Yun lang naman ang palaging iniintay ng nanay mo, Lirio, eh. Yung magkaroon ng pagkakataong laitin ang buong pagkatao ko. Para bang walang sariling damdamin kung pagsalitaan ako ng masasakit.
Akala mo ba, hindi ko kayo nakita ng lalaking kausap mo kanina dito sa harap ng bahay nyo? Ha? Habang pababa ako ng kotse ko? Si Delphine yun. Kasama ang pahinati ni Kuya Larry sa pier. Talagang dinadaanan niya rito si Kuya kasi sabay sila pumapasok sa trabaho. Huwag mo akong gagawin. Kitang-kita ko kung paano kayo nag-usap ng lalaking yun. Basang-basa ko mga kilos nyo na meron kayong relasyon. O di ko ayaw mo maniwala, di wag. Sinusunod ko lang ang lahat ng gusto mo eh. Pinagbibintangan mo pa ako? Sinasaktan mo pa? Ikaw ang tandaan mo, ha? Oras na malaman kong may iba kang lalaki bukod sa akin, pasasabugin ko yung mukha mo. Sisiguruhin kong hindi ka na pakikinabangan ng kahit na sino pang lalaki. Hoy, Larry! Teka! Oh? Huwag mong galawin ang mga pagkain na yan. Hindi yan para sa iyo. Para kay Arturo lang yan. Naku, Nay, nagalaw ko na ho eh. Akala ko kasi para sa lahat ng mga ito dahil nga ako nakahain dito sa mesa eh. Banat ka kasi ng banat. Hindi ka muna nagtatanong. Hindi ko mo nakahain sa mesa. Pwede mo na lamang basta sandukin at kainin. Naku, pasensya na ho, Nay. Siyensya. Gutom na gutom lang ho kasi ko. Hindi ho kasi ko nakapagmerienda kanina sa trabaho eh. Matumal ho kasi ang labas kanina sa pier kaya wala rin ho akong kinita. Hoy, ano bang bago sa isang kain? At isang tukang katulad mong pahinante sa pier? Magtataka pa ako kung lagi kang busog na uuwi rito. Pasensya na ho talaga, Nay. Hindi na ho mauulit. Ay dapat lang lumugar ka sa dapat mong kalagyan. Lalo na, wala ka naman silbi rito sa bahay ko. Abunado pa nga ako sa pagpapatira sa inyo. Kung hindi ka nga lang asawa ng anak ko, matagal na kitang gustong itaboy. Totoo naman yung sinabi ni Larry na eh. Kulang na lang lahat ng nandito sa loob ng bahay na to, lagyan nyo ng pangalan ni Arturo. Ay, ano masama roon? Malaki ang pakinabang ko kay Arturo. Sa asawa mo, may pakinabang ba ako? Alam niyo ba kung bakit nagkakalayo-layo ang mga kalooban natin sa bahay na ito, Nay? Dahil na rin sa hindi niyo pantay na pagtingin sa amin ni Abby. Pati si Larry, na wala na makinalaman sa mga sentimiento ninyo, dinadamay ninyo. Dahil si Abby lang ang pag-asa ko. Nasa discarding niya ang ikagiginhawa ng buhay ko. Abay, baligtad ata. Kayo pa nahihirapan dito sa poder ko. Eh di kung gusto niyo, magsilayas kayo rito sa pamamahay ko! Larry, hindi ba si Abby yung kinakalad ka na yun ng matandang lalaki sa harap ng hotel na yun? Oo nga. Si Arturo yun. At sinasaktan niya si Abby. Oo. Tulungan natin si Abby. Sige, sundo ko. Hoy! Kayo na naman! Naghahanap talaga kayo ng sakit ng katawan. Kuya Larry! Nag-meet talaga niyo ako. Makatahil ako ng tao ito. Pala kung ayaw mong bitiwan si Abby. Halika! Larry, ako naman! Ako naman, pal! Sige, sige! Alam mo, tanda, sa lahat ng ayoko yung nakakita ko ng babaeng sinasaktan ng... Wala ka! Sige! Sige! Ay, naku. May mga dating kaso na pala ng physical abuse si Arturo sa mga babaeng nakarelasyon niya. Ayon sa women's desk ng presintong pinagreklamuhan natin sa kanya, Abby. Nitong huli ko nga lang din nalaman na lahat, Kuya Larry. Ay, naku. Kasi bigla-bigla na lang siya nagagalit na walang dahilan. Parang halimaw kapag nagwawala. Grabe. Nalilisig yung mga mata Hindi, niya. Abby, ang mahalaga, malaya ka na sa kalupitan niya. Tama. Pero mahalaga pa rin ituloy mong kasong isinampa mo laban sa kanya. Hindi tama yung pananakit niya sa mga babae dahil lamang pinaiiral niyang pera niya.
Umaasam lang naman ako na isang maginhawang buhay. Pero bakit palagi akong bigo? Bakit sa akin bumabalik ang sakit ang mga nangyayari? Hindi naman sa pera at material na bagay na susukat ang kaligayahan, Inay. Madalas nga kasi, sa sobrang paghahangad natin sa mga ganong karangyaan, mas nauuwi lang ang buhay natin sa kalungkutan. Ngayon ko naiisip, paano kung wala ka sa tabi ko, Lirio? Sino pa magmumulat sa akin sa mga kakulangan ko? Hindi naman ako mawawala sa tabi niyo. Nandito lang ako palagi para sa inyo, Nay. Hindi ko kayo iiwan. Kahit ano pang mangyari. Si Larry, ang dami kong kasalanan sa kanya. Alam ko nagdaramdam siya sa masasakit na salitang naririnig niya sa akin. Kahit po kayo na, hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Kayo po ang ina ng aking asawa. At kung gaano ko po kamahal si Lirio, ganun ko rin kayo kamahal. Iyamiya ako sa inyo dahil sa mga kahinaan ko. Naturingang ako ang inyong ina. Pero ako pa nagdadala ng mga problema sa buhay niyo. Ngayon ko natuklasan. Sa inyo ko pala makikita at madarama ang tunay na kaligayahan. Siguro nga, ay masyado kong minamadali ang takbo ng buhay. Kung kaya hindi ko na pinag-iisipan pa ang mga bagay-bagay. Gayon din ang mga maaring maging resulta ng aking mararahas na desisyon. Tulad na lang ng pagpapaubaya ko kay Abby sa pakikipagrelasyon kay Arturo. Ang dahil lamang sa labis kong paghahangad sa karangyaan. Mabuti na lang at may isang Lirio na hindi nagsasawang ituwid ang aking mga pagkakamali. At isang Larry na lagi nakalaang umunawa sa aking mga kahinaan. At si Abby, marami na rin nagbago sa kanyang mga maling pananaw. Pagkaraang matuto mula rin sa pagkaligaw niya ng landas. Ako si Sonia, at ito ang aking buhay. Kailanman hindi mahihigitan ng pera ang malalim na koneksyon, lalo na sa paghahanap ng tunay na kaligayahan sa mundong ibabaw. Ano ang magiging halaga ng pera kung nagkakawatak-watak naman ang mga saloobin ng magkakapamilya? Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Jun Ligaspi, Phil Cruz, at Susan Robles sa papel na Sonia. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Champion Superpower with X-Stain Technology.